Isang babae ang nagtipid ng pera upang makapaglakbay mula sa kabilang bansa para makapiling ang kanyang minamahal. Ngunit matapos lamang ang 22 minutes sa airport, siya ay walang habas na pinaslang at sinunog upang itago ang kanilang relasyon. Bakit kaya? Noong December 30, 2016, isang lokal na mangangaso ang naglalakad kasama ang kanyang aso sa daan sa Geleva, sa kanlurang bahagi ng West Flanders, Belgium. Habang naglalakad, natagpuan ng aso ang isang sunog na itinapon sa kanal. Natakpan ito ng mga damo. Akala ng mga ngaso ay hayop lamang ito at diretsong umuwi. Ngunit hindi siya matahimik magdamag. Nagtatanong sa sarili kung totoo nga ba ang kanyang nakita. Kinabukasan, sa umaga ng December 31, 2016, siya ay tumawag sa pulisya para ipaalam ang natuklasan. Pagdating ng mga otoridad, sinalubong sila ng mga daga na kumakain sa sunog na kanilang nakita. Kaya't kailangan pa nilang palayasin ito. Nang makita ang sunog, agad nilang kinumpirma na ito ay hindi hayop. Ngunit halos hindi na ito makilala. Ang labi ay sobrang nasunog, halos walang saplot at ang muka ay halos hindi na makilala. Ngunit ang mga paa at kamay ay halos intact pa. Isang pagkakataon na ang mga paa ay mayroong natatanging disenyo ng kuko na tila matatandaan ng kung sino man ang nag-apply nito. Batay sa itsura ng labi, agad na napag-alaman ng pulisya na ito ay isang pamamaslang dahil sa tindi ng pamamaraan ng pagkasunog sa labi. Napansin din nila na walang lighter o petroleum na makikita sa paligid, kaya't hindi maaaring voluntaryong pagtapos ng sarili ang nangyari. Maliban dito, wala silang maisip kung sino ang biktima, kaya't nagpatuloy sila sa kanilang pagsisiyasat. Sa puntong ito, hindi sila nakatanggap ng anumang missing person reports, kaya't wala silang idea kung sino ang maaaring biktima. Dinala ang labi at sinagawa ang autopsy noong January 2, 2017. Napansin ng medical examiner ang maraming bali sa taas na bahagi. Ang taas ng biktima ay tinatayang 144 metro at siya ay mukhang nasa edad 18 to 25 years old. Mayroon siyang napaka-pronounced na overbite at wala siyang dalang identification o anumang handbag o purse kundi isang kwintas lamang. Nang siniyasat ang kanyang damit, may natagpuan silang nasunog na peraso ng itim na plastic na posibleng nagmula sa container kung saan siya sinunog. Batay sa hugis ng kanyang bungo, napag-alaman ng colonel na siya ay may lahing Asyano. Unang hinala ng pulisya na siya ay si Narumi Kurosaki, isang Hapon na mag-aaral na nawawala mula sa France noong December 5. Gayunpaman, mabilis na tinanggal ang hinala na iyon. Ang natitirang bahagi ng kanyang nasunog na labi ay isang peraso ng tela mula sa kanyang damit, kung saan napansin ng mga otoridad ang label ng t-shirt na may brand na Masikinu or Masikinu na nag-ooperate lamang sa Asia. Bukod dito, siya ay mayroong natatanging relo na gawa sa Japan at ito ay limitado lamang sa 1,300 na kopya na binebenta lamang sa Japan. Dahil dito malinaw na siya ay hindi lokal, kundi mula sa Asia. Marahil bilang turista, mag-aaral o kamakailang imigrante. Nagtanong ang pulisya sa lahat ng embahada ng Asia sa Belgium, ngunit walang nag-ulat ng taong nawawala. Nagtanong din sila sa mga lokal na opisina ng imigrasyon at refugee centers, ngunit hindi rin sila natulungan. Nag-door-to-door din sila sa Geleva, ngunit wala pa rin nakakakilala sa biktima. Pumunta rin sila sa mga kalapit na beauty at nail salons upang ipakita ang disenyo ng kuko ng biktima, ngunit walang nakatanda sa mga ito. Nagsagawa rin sila ng mga interview sa mga lokal na nagbebenta ng aliw, kung saan marami sa kanila ay mga imigrante rin, ngunit walang makapagbigay ng impormasyon. Sa panghuli, kanilang sinubukan ang DNA testing, ngunit walang matagpuang kapare sa DNA ng biktima. Dahil sa wala ring sariling DNA database ang Belgium. Sinubukan din nila ang mga database ng mga karatig bansa, ngunit muli silang nabigo. Naging isa ito sa mga pinakamatinding kaso ng misteryosong pagkakakilanlan sa kasaysayan ng Belgium. Habang tila walang kapuluhan ng mga lead, patuloy ang pagsasaliksik ng mga forensic examiners sa mga natitirang bahagi ng nasunog na labi
upang matuklasan ng kahit ano pang impormasyon. Sa ilalim nito, nakahanap sila ng mga bundle ng mga nasunog na pahayagan na lubos sa nabasa ng petroleum. Ilang pahayagan ang nakaligtas at kahit papano ay mababasa pa rin ng ilan sa mga nilalaman nito. Ito ang naging pinakakapakipakinabang sa lahat ng mga lead dahil sa mga natirang mga pahayagan, nakilala ng mga pulis ang pangalan ng pahayagan. Ang Metro, isang Dutch publication at natukoy na ang artikulo ay naiprint noong November 21, 2016. Dahil dito malinaw na ang kanilang Jane Doe ay marahil nawala ang buhay noong November 21 o sa mga sumunod na araw. Kinutukan ito ng mga pulis sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga insekto sa labi na tumutugma sa oras ng pagkasawi na tinatayang naganap ito noong November 20 or 21. Bagaman ito'y naging malaking break, hindi ito sapat upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Kaya noong February 7, 2017, matapos makumpleto ang facial reconstruction ng pulisya, sila ay naglathala ng mga abiso sa publiko sa buong Belgium. Hinanap nila ang sino mang makakakilala sa kanyang muka, mga kagamitan, ang natatanging disenyo ng kanyang kuko, at kung may nakakita ng anumang kakaiba at nakakapangilabot noong November 20 to 21, 2016. Ang Pag-asa ay muling sumiklab nang may nagbigay ng impormasyon mula sa isang lokal sa Geleve. Ayon sa kanya, alala niyang may nakita siyang isang lalaki na nagja-jogging. Kasama ang kanyang Asian na kasintahan sa gilid nito. Ang lalaking kanyang tinutukoy ay isang lokal. Pamilyar sa lugar at may kakaibang pag-uugali. Naglagay siya ng maraming CCTV camera sa labas ng kanyang bahay, ngunit ni isa'y wala sa loob. Isa sa kanyang mga libangan ay ang pagsusunog ng kahoy. At matapos siyang iwan ng kanyang dating kasintahan, wala na siyang naging bagong karelasyon. Gayunpaman kilala siya sa kanyang matinding pagkahilig sa mga babaeng taga-Asia. Laging silang hinahanap niya sa mga dating websites. Ang kanyang tayong na kasintahan at ang anak nito ay sumama sa kanya patungong Belgium. Ngunit mula noon ay wala nang nakakita sa kanila. Sa kasalukuyan ng lalaki mismo ay wala na sa bansa at tila tumakas papuntang Thailand. Ang dami ng mga senyales ay sapat upang magdulot ng pagdududa. Maging ang hukom ay nagkaroon ng parehong impresyon kaya't binigyan ng pulisya ng pahintulot upang pasukin ang kanyang bahay. Sinuyod nila ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sinuri ang mga lababo at tubo upang makahanap ng bakas ng pulang likido o DNA. Ngunit lahat ay wala. Wala ring anumang senyales ng paglilinis o pagtatago ng insidente. Malamang kung may naganap ng insidente, ito ay sa ibang lugar isinagawa. Sa ngayon, ang tanging magagawa ng Belgian police ay ipaalam ang mga detalye sa kanilang Thai counterparts at maghintay ng balita. Hindi nagtagal, isang nakakagulat na sagot ang natanggap nila. Natagpuan ng Thai police ang lalaki, kasama ang kanyang kasintahan at ang anak nito. Lahat sila ay buhay, malusog at tila nag-e-enjoy sa isang masayang bakasyon. Ang kakaibang kilos ng lalaki at ang hindi tamang tiyempo ng kanyang bakasyon ay nagbunga lamang na maling hinala. Sinuri rin ng pulisya ang isang lalaki mula sa Minen na may Nepalese na kasintahan na di umano'y hindi rin nakita sa matagal na panahon. Ngunit tulad ng naunang kaso, napatunayang buhay din ang babae at wala itong kinalaman sa kasalukuyang investigasyon. Matapos maalis ang hinala sa kanila, nawala ng lead ang pulisya at muling bumalik sa umpisa ang kanilang pagsisiyasat. Bumalik ang mga pulis sa kanilang mga pagsisikap at muling naglabas ng mga abiso noong May 2, 2018. Gayunpaman wala pa ring lumutang na impormasyon sa oras na iyon. Ang kaso ng pagpaslang na ito ay naging cold case at ang biktima na walang pagkakakinlanlan ay tila hindi malalaman ng pagkakakinlanlan sa lalong madaling panahon. Hanggang sa dumating ang August 13, 2018. Kinontak ang embahada ng Vietnam sa kapisera ng Belgium, Brussels na makipag-ugnayan sa mga pulis. Tumawag sila matapos makatanggap ng liham mula sa isang lalaki sa Vietnam. Sinabi nito na hindi niya nakakausap ang kanyang anak na babae, si Nguyen Thi Chan o tatawagin nating Chen, na 28 years old simula November 21, 2016. Si Jen ay pinanganak sa isang simpleng pamilya na may 6 na anak at sa kanilang lahat siya ang pinakamatagumpay at magaling sa paaralan. Kahit lubos na inilaan ng kanyang mga magulang ang kanilang magsusumikap sa kanya. Nag-invest sila ng malaki sa kanyang edukasyon kahit na kumuha ng ilang mga pautang upang pondohan ang kanyang karagdagang pag-aaral.
Unti-unti nakalikom sila ng sapat na pera upang pondohan ang kanyang paglalakbay papuntang Nagoya, Japan para mag-aral sa ibang bansa. Doon nag-aral siya ng management at accounting, interior design at ang huli ay bioengineering. Gayunpaman nahirapan siyang pagtagpiin ang kanyang mga pag-aaral sa dahilang mas mataas ang gastusin sa pamumuhay sa Japan kumpara sa Vietnam. Kinailangan niyang kumuha ng mga trabaho tulad ng housekeeper sa isang hotel, waitress sa isang restaurant at trabahong pang supermarket. Palaging humingi siya ng pera mula sa kanyang mga magulang at pinapangako na ito'y kanyang babayaran balang araw. Sa kabila nito natagpuan niya ang sarili sa isang ahensya na sumusuporta sa Vietnamese diaspora sa Japan. Akala niya makakatulong ito sa kanya sa pagkakaroon ng kanyang trabaho, pinansyal na kalagayan at mga pag-aaral. Sa parehong panahon nakilala niya ang isang lalaki mula sa Belgium na nagkataong nasa Japan at naging magkasundo sila. Patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon kahit lumipat na ang lalaki sa Belgium. Hindi natuwa ang mga magulang ni Chen nang malaman ng tungkol sa relasyon na ito at gusto nilang makahanap siya ng nobyo na mas malapit sa kanilang bayan. Matapos ang kanyang pagkawala, hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ng Vietnamese police ang kaso ni Chen. Nang marinig nila ang tungkol sa misteryosong Belgian man, agad nilang tinapos ang kanilang investigasyon na sinasabing marahil ay kusang umalis ito ng bansa kahit hindi pa ito na-verify. Dagdag pa nila kahit hindi siya umalis patungo sa Belgium, maaring nasa Japan pa rin siya kahit wala silang magagawa sa huli. Ang ama ni Jen ay naiwan upang maghanap at mag-imbestiga sa pagkawala ng kanyang anak sa kanyang sariling paraan. Kahit naglagay pa siya ng mga ads at anunsyo sa Facebook, kabilang na ang mga Vietnamese community sa Japan at Belgium. Subalit tumipas ang 2 taon ay wala pa ring anumang lead. Sinubukan niya ang lahat ng posibleng lead sa Vietnam, ngunit sa paglipas ng panahon, naalala niya na nakilala ni Jen ang isang Belgian na lalaki habang nag-aaral siya sa Japan at regular niyang kinakausap ang Belgian na lalaki online sa Vietnam. Dahil desperado na siya sa anumang impormasyon, nagdesisyon siyang makipag-ugnayan sa Vietnamese Embassy sa Brussels para sana mapilit ang lokal na pulisya na suriin kung nandun pa ba si Jen sa bansa. Ang embahada ay sinabihan hinggil sa labi na natagpuan sa Jelliffe at ito ay agad na ipinaalam sa Vietnamese police. Kinuha ng mga otoridad ang mga DNA sample mula sa pamilya ni Jen at binigay nila ang mobile phone na hawak ni Jen bago siya bumalik sa Japan. Ang mobile phone at mga sample ay inilagay sa isang sealed diplomatic suitcase at sinakay sa eroplano mula sa Vietnam patungong Belgium. Sa oras na iyon, wala pang sariling DNA database ang Belgium at ayon sa isang ulat, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Belgium na ginamit ang mga DNA sample mula sa isang nawawalang tao upang malutas ang isang kaso at ito nga ay nalutas na matagumpay dahil ang mga sample mula sa pamilya ni Jen ay tumugma sa babaeng hindi nakikilala o Jane Doe mula sa Jelliffe. Ngayon na nailabas na ang pagkakakilanlan ng kanilang biktima, oras na upang matukoy ang pagkakakilanlan ng taong gumawa nito sa kanya. Isang mabilis na pag-iisip ang pinakita ng ama ni Jen nang ipadala ang kanyang mobile phone sa Belgium. Sa pagtingin sa nilalaman nito, natuklasan ng mga pulis ang isang pag-uusap na ibinahagi ni Jen sa kanyang mga magulang kung saan ipinakita niya ang mga larawan ng kanyang nobyo mula sa Belgium. Kasama rito ang mga text messages mula sa lalaki na pilit siyang pinapapunta sa bansa. Sa mga linggo bago ang pagkasawi ni Jen, ang pressure ay umabot pa sa punto na ipinadala ng isang Belgian number ang mensahe sa ama ni Jen na nagsasabing, "Hayaan mo magpunta ang iyong anak sa Belgium. Nabayaran na ang tiket. Ako ang mag-aalaga sa kanya, masasayang ang pera." Ngunit may isang problema. Ang pangalan ng lalaki ay Jan Hosie ayon sa card. Ngunit ang spelling nito ay may 2 S imbis na isa lamang. Isa itong pagkakamali. Ang mga numero sa pasaporte niya ay peke din. Ang tanging bagay na tumugma ay ang kanyang larawan. Ibinigay ni Chen ang mga contact details sa mga kakilala niya, kabilang isang Belgian phone number. Tinawagan ito ng mga pulis at patuloy itong in service or busy. Hindi ito personal na numero kundi isang numero ng kumpanya sa Minet na may 444 na empleyado. Nakakuha mga pulis ng listahan ng lahat ng empleyado at saka siniyasat isa-isa.
Sa huli napunta sila sa 29 years old na si John Bandolaigi at siya nga ang lalaki sa mga larawan sa mobile phone at sa passport. Si John ay may kasintahan na nakilala niya noong 2009 at nagkaroon sila ng anak noong October 27, 2016. Ipinanganak siya noong 1989 sa Sonebeke at nag-aral ng pagiging electrician ngunit hindi natapos ang kurso. Sa kabila nito, nakakuha siya ng isang mataas na trabaho na madalas siyang nagpupunta sa iba't ibang bansa tulad ng Mexico, Italy, Bulgaria at partikular sa Asia lalo na sa Japan. Bagamat kilala siya bilang isang maamong tao, minsan siya ay nagiging agresibo. Tulad ng nasampal niya ang kanyang kasintahan sa pisngi, ngunit huminto siya nang sinabihan siyang huminto at iiwan siya kung muli ito mangyayari. Sa mga sumunod na araw, humingi siya ng taus-pusong paumanhin. Si John ay kadalasang gumagamit ng kanyang mobile phone halos tuwing makikita siya ng kanyang kasintahan. Ngunit palaging akala ng kanyang kasintahan ay para lamang ito sa kanyang mga kliyente. Isang bagay na hindi niya alam ay nagpunta si John sa Japan noong May 2016 at nakilala niya si Jen sa isang dating site. Nagsimula ang kanilang mga pag-uusap sa mga normal na paksa. Ngunit kalaunan ay naging seryoso na ito at may mga text messages na humihiling na magtalik sila. Hindi nagtagal sila ay nakita sa isang hotel at parehong nagkasundo na magkaroon ng isang mainit na gabi. Noong November 8, 2018, nagpasya ang mga pulis na arestuhin si John. Alam nilang pupunta siya sa trabaho na maaga, kaya't malayo ang kanilang isinagawang operasyon sa kanyang bahay upang hindi ito makita ng kanyang pamilya. Isinagawa nila ang isang peking checkpoint para sa DUI. Malapit sa kanyang bahay at dinala siya sa likod ng isang police van kung saan siya ay inaresto para sa pinilanong pagpaslang kay Jen. Ang pagkakaaresto ay ilang araw lamang bago ang kanilang kasal ng kanyang kasintahan at isang araw bago matapos ang lahat ng mga paghahanda. Ang reaksyon ni John sa pag-aresto sa kanya ay tila walang pakialam at hindi mukhang labis na nagulat. Ang plano na protektahan ng kanyang kasintahan mula sa pagdalo sa pag-aresto ay nauwi sa kabaliktaran. Siya ay labis na nag-alala nang hindi tinawagan ni John upang ipaalam na ligtas siyang nakarating sa trabaho. Nang dumating ang mga pulis sa kanilang bahay upang magsagawa ng pagsisiyasat, napansin niya ang isang folder sa kamay ng isa sa mga pulis na may nakasulat na planadong pagpaslang at dahil hindi niya kailanman naririnig ang pangalan ni Jen, inakala niya na si John ang pinaslang kahit labis siyang nagdadalamhati. Ang ipaalam sa kanya na si John ang suspect at hindi ang biktima ay hindi nakapagpakalma sa kanya. Sa simula tinanggihan ni John ang anumang kaugnayan sa kaso at sinabi lamang na nakilala lang niya si Jen. Gayunpaman, patuloy na tinutukan ng mga detectives ang kanilang interogasyon at matapos ang 2 oras at kalahati ay inamin niya ang kanyang kasalanan. Ibinunyag ni John na itinatago niya ang cellphone at tablet ni Jen sa ilalim ng kanyang bathtub. Nilagay doon bago ito ma-install. Upang makuha ang mga ito, gumamit ang mga pulis sa mataas na grado ng mga tool upang sirain ang banyo at gamitin ang isang maliit na kamera upang maghanap para sa mga device. Mabilis naman nilang nahanap ang parehong device sa isang sulok sa ilalim ng bathtub. Sa parehong mga device may mahigit 9,000 na malalaswang mga mensahe ang isinulat at pinagpalitan ni Jen at John. Bukod pa rito, nagpakita si John ng pag-uugali na hindi ka nais-nais habang pinapanganak ang kanilang anak. Patuloy pa rin itong nagpapadala ng mga masasagwang mensahe kay Jen. Nagsinungaling si John sa pangalan at kanyang address upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Upang hindi matuklasan ni Jen ang kanyang totoong buhay, kabilang ang relasyon niya sa kanyang tunay na kasintahan at anak sa pamamagitan ng social media. Sa palagay ni John, malalaman din ni Jen ang kanyang mga kasinungalingan na makakasira sa kanyang reputasyon at pamilya. Kaya dahil dito, nagdesisyon siyang linlangin at kumbinsihin si Jen na pumunta sa Belgium upang matapos ang kanilang relasyon sa isang masama at madilim na paraan. Kaya naman mas naging masigasig siya sa pagpapadala ng paulit-ulit na mensahe na nagsasabing bumitiw na si Jen sa kanyang mga pag-aaral at sumama na lang sa kanya sa Belgium. Halos 139 na mga mensahe ang ipinadala niya para lang kumbinsihin si Jen. Ayaw ni John na gumastos siya ng sarili niyang pera para sa paglalakbay ni Jen, kaya't pinilit niya si Jen na siya na lang ang sumagot. Ang resulta ay nabaon si Jen sa utang para sa kanyang paglalakbay sa Belgium.
Ang pagbiyahe ni Jen ay nagsimula sa isang koneksyon mula sa Helsinki, Finland patungong Amsterdam, Netherlands bago sumakay ng tren papuntang Belgium. Sa pagdating niya, walang nakalaang hotel o tirahan para sa kanya. Nang dumating ang tren, inasahan ni Jen si John na dumating upang kunin siya. Gayunpaman, bagaman kahit meron pa siyang oras para pumunta, ay nanatili si John sa kanyang bahay. Nang siya ay na-bored, naisip niyang puntahan si Jen. Talagang magagalit si Jen dahil sa haba ng oras ng kanyang paghihintay sa isang banyagang bansa. Sa kotse, hinawakan niya ang kanyang cellphone at sinubukan mag-video at kumuha ng litrato, ngunit bigla itong kinuha ni John. Kasunod dito nagsimula sila magbangayan hanggang sa tuluyan niyang ipaliwanag na hindi siya maaaring mag-document ng anumang bahagi ng kanyang paglalakbay sa Belgium dahil na rin meron itong kasintahan at anak. Nangangamba at nasaktan, sinampal ni Jen si John at binalaan siya na ilalantad ang kanilang lihim. Bilang tugon, isinagawa ni John ang kanyang plano ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nagsimula siyang saktan si Jen, partikular sa kanyang mukha na nagresulta sa maraming bali. Nang mapagod at mawala ng malay si Jen, itinulak siya ni John sa isang tahimik na lugar sa Ledichem. Sa pagtigil doon, tinakpan ni John ang kanyang bibig at ilong hanggang sa sumuko si Jen sa loob ng 43 seconds. Sa panahong iyon, nasa Belgium si Jen sa loob lamang ng 22 minutes. Pagkatapos ng insidente, umuwi si John sa kanyang bahay na may dalang labi pa ni Jen sa kanyang kotse. Umaasang wala makakapansin sa kanyang ginagawa. Ngunit nakauwi ang kanyang kasintahan at habang nakatuon ang pansin nito sa pinapanood sa TV, hindi niya napansin si John kahit nakabukas ang mga blinds. Kinuha ni John ang isang plastic na barrel, petroleum at posporo mula sa kanyang shed. Sinuong niyang matagal na biyahe patungo sa Jellove kung saan inilagay niya ang labi ni Jen sa barrel. Tinakpan ito ng plastic, nilagyan ng petroleum at ginamit ang posporo at pahayagan para magkaroon ito ng apoy. Pagkatapos ay iniwan na lamang ito ni John habang ito ay nagbabaga. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si John sa isang malapit na kanal kung saan inihulog niya ang handbag at backpack ni Jen na tuluyang nawasak at hindi na nakita pa. Umalis si John sa lugar na iyon bandang 9 ng gabi matapos ang 3 oras. Pagbalik niya sa bahay, minabuti niyang linisin ang lahat ng pulang likido sa loob ng kanyang kotse bago pumasok sa loob. Pagdating sa loob ng bahay, nilaban niya ang kanyang mga damit at agad naman na itinapon ito sa isang dumpster kasama ang ID ni Jen na mabilis na inilibing sa basurahan. Hindi nagtagal, ilang araw makalipas ang insidente, muling binawi ni John ang kanyang mga pahayag at sinabing ito'y isang aksidente lamang. Isang aksidente na idinawit pa ang kanyang kasintahan. Inamin ni John na nais siyang mangaliwa dahil sa kakulangan ng kanyang kasintahan sa pagpapasaya sa kanya sa mga malaswang aspeto, partikular na sa kanyang mga kagustuhan ng oral. Ayon sa kanya, kung mas madalas siyang pinapasaya ng kanyang kasintahan ay hindi siya maghahanap ng ibang babae. At kung hindi siya maghahanap ng ibang babae, hindi rin niya makikilala si Jen kaya't baka hindi rin niya ito mapapaslang. Sa pananaw na ito, siya daw ay may karapatang sisihin ng kanyang kasintahan. Dahil dito, ito na ang naging huling sandali para sa kanilang relasyon. Bagaman 3 beses na binisita ng kasintahan si John sa piitan, siya ay nanatili sa paghanap ng sagot at patuloy na nagbigay ng suporta. Subalit pagkatapos ng mga pahayag na iyon, tuluyan nang nagpasya ang kasintahan na itigil ng pakikipag-ugnayan kay John. Sa unang araw ng paglilitis noong January 8, 2021 sa Assizes Court ng West Flanders, ito ang unang kaso ng prosecution kay John. Sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig, agad na tinangka ng mga prosecutor na huwag pansinin ang insanity defense bago pa ito mailabas. Ipinakita ng mga psychiatrist ang mga ulat na nagpapakita na alam ni John ang kanyang mga maling ginagawa at hindi siya isang psychopath. Siya ay may konsensya ngunit tahasan niya itong tinanggal upang isakatuparan ng pagpaslang kay Jen. Sa kabila ng pag-amin niya sa mga nagawa sa oras ng paglilitis, tila kakaunti lamang ang naniniwala sa kanyang pagpapakita ng tunay na pagsisisi. Itinanggi ni John ang anumang planadong pagpaslang at sinabi niya, "Mabait naman akong tao." At dinahilan na dinala niya si Jen sa Belgium upang mabigyan ito na mas magandang kinabukasan at mas maayos na mga oportunidad sa trabaho. Sinabi rin niyang gusto niya itong ipasya sa kanyang bahay, ngunit hindi makapaniwala ang hukom at tinanong kung talaga bang isinugal niya ang lahat para lamang ipakita ang mga lokal na tourist spots sa kanyang kalaguyo.
Sinagot naman ito ng taga-usig sa korte sa pagsasabing sinabihan ni John si Jen na huwag nang bumili ng return ticket. Sa huli, inamin ni John ang totoo na dinala niya si Jen sa Belgium para sila'y magkaroon pa ng maraming mainit na sandali. Dahil mahirap ipagtanggol ang kawalang sala ni John, iminungkahi na lamang ng kanyang abogado na bigyan siya ng conditional na sentensya o probation. Gayunpaman sa pagpuna ng prosecutor, hinggil sa mga pahayag ni John sa presinto kung saan idinawit pa niya ang kanyang kasintahan sa hindi pagpapasaya sa kanya. Sa hukuman ay lubusan itong binaligtad ni John at dineklara ang kanyang kasintahan na bilang walang kasalanan. Ang pangunahing issue na kailangan pagdesisyonan ng hurado ay kung nagkaroon ba ng planadong pagbaslang si John kay Jen. Noong January 14, ang hurado ay bumalik sa kanilang hatol na si John ay nagkasala, ngunit hindi daw ito planado. Sa kabila ng pag-amin na kinumbinsin niya si Jen papuntang Belgium, itinuturing ng hurado na ang mismong pagbaslang ay bigla ang nangyari at hindi planado. Dagdag pa dito ang kapabayaan ni John habang nagmamadali sa iba't ibang lugar para magtipon ng mga tools para sa pagtapon kay Jen habang siya ay nasa kotse ay nagpapakita na hindi niya talaga alam kung ano ang ginagawa niya. Halos improvise ang lahat at napalagay nilang swerte na walang nakapansin o nagulat ng apoy, kaya natago ang labi sa loob ng isang buwan. Noong January 15, 2021, si John ay hinatulan ng 27 years ng pagkakakulong, isang taon na mas mababa sa hinihingi ng prosecution. Siya ay magiging karapat-dapat sa parole sa November 2027, sa pinakamaagang posibleng panahon. Maraming tao sa Belgium ang nasiyahan sa hatol, ngunit ang pamilya ni Jen mula sa Vietnam ay hindi ganoon kasaya at labis na nagulat sa hatol. Ayon sa kanila, sa pamamagitan ng hatol kay John, nalaman nila na hindi lahat ng bansa ay may ganap na parusang pagkasawi. Inaasahan nila makukulong siya na may parusang pagkasawi katulad ng sistema sa kanilang bansa. Matapos ang hatol, ang ex-girlfriend ni John ay tinanong hinggil kay Jen at sinabi niyang wala siyang hinanakit o galit dito. Ayon sa kanya, dahil hindi alam ni Jen ang tungkol sa kanya, siya ay inosente at walang sala. Hindi raw makatarungan ang magalit sa isang babae na naniniwala lamang sa mga kasinungalingan ng kanyang dating partner. Ang kanyang mga salitang binitawan ay, "Wala akong nararamdamang galit sa babaeng iyon, mas nararamdaman ko ang awa." Pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingan ni John at hindi niya alam ang totoo. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sapat ba ang hatol kay John? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!